Sa dinami-dami ng gustong mag-artista, ikaw ang napili at pinagpala. Yung mga biglang sikat or overnight success, minsan ano lang yun pang one time, big time. Parang ganun lang. Hindi siya talaga ma-explain pero nangyayari. Pero hanggang kailan magtatagal ang ningning ng iyong bituin? Kung biglang sikat ka, biglang laos ka rin nga ba? Ang tao madaling magsawa, so the next new idea that comes along, kinakagat-kagat ng tao. Bigla ang kasikatan mo, bigla rin ang paglubog mo. To somebody. Sila ang mga ordinaryong nilalang na biglang umakyat sa kalangitan ng showbiz para ating mahalin at hangaan. Pero kung mabilis ba ang pagsikat, mabilis din ba ang paglagpak? Naku, nagkatotoo kaya yan sa mga napasama sa listahan natin? Well, yan ang ating aalamin. Pero bago ang lahat, kilalanin muna natin ang ating mga panelista at tanungin na rin sila kung ano nga ba ang definisyon nila ng biglang sikat. I'm Arnold Vegafria. I'm a talent manager, producer, and an advertising executive. Ang biglang sikat or overnight success is an instant, unpredictable, overwhelming popularity achieved in a very short period of time. I'm Kuya Germs, Herman Moreno, and I've been in the company for so many years. Kung nahuli mo ang gusto ng tao at nakapagpakita ka talaga ng pambihirang kagalingan, maaari mangyari. Ang pangalan ko ay Lou Gopez. I'm the Assistant Manager for Talent Management ng GMA Artist Center. May mga artista na isang buwan lang super sikat sila. Tapos sumunod na buwan, wala na. I'm Nini Valera and I write for the Philippine Daily Inquirer. Ang keyword, public acceptance. Okay? Pag na-sustain niya itong interest na to, di successful siya. And in the process, he becomes popular or famous. I'm Sander Angeles, I'm a fashion photographer. Meron kang ginawang isa, and then doon ka nag-click. Meron ding overnight success na nasusustain, which is good. My name is Rico Gutierrez. I'm a director for TV, also for commercials. Parang kurot sa masa. Parang isang bagay o isang kanta o isang muka, may patok ka agad, na-accept ng masa. So, siya agad ng sikat. Oh, ready na ba kayo? Eto na ang pambuena mano. Naku sa number 14, it's a tie. Patas na patas po ang labanan para sa rap group na Salbakuta at Dyson K9. Sabi nila, love is a many-splendored thing. Pero para kina Vendetta, Charlie Mac at Mad Killa ng grupong Salbakuta, love is stupid! O diba? Sino ang di napasigaw at napakanta ng gusto ng Stupid Love noong 2002? Kasabay ng pagsikat ng kanta ang pag-angat din ng Salbakuta. Ang grupong nabuo noong 1998 biglang naging instant celebrity dahil lamang sa isang awit na hit. After ma-release ang Stupid Love, di na napigilan ang pagsikat ng Salbakuta. Ang album nilang Ayoko ng Ganitong Life kung saan nagmula ang Stupid Love ay nakabenta ng 150,000 units. At talaga namang everywhere you go, Stupid Love ang maririnig mo. Lahat ng pinupuntahan ko, radyo, TV, jukebox, restaurant, beer house, whatever, naririnig ko yung kanta. Lahat yata ng mga telepono, yun ang mga ringer, di ba? Stupid! Madaling kantahin kaya naging pelikula rin. Sa bisa ng isang sikat na kanta, nagkasunod-sunod din ang TV guestings at sold-out concerts ng Salbakuta. Yung rap nila, nakaka-relate ang masa. Tagalog ang rap nila at masasabi nating medyo bakya pero yun ang gusto ng masa. May iba pang awiting pinasikat ang Salbakuta pero Stupid Love talaga ang naging signature song nila. Trend yung sa kanila,
yung pagpasok ng Salbakuta dahil during that time, uso ang rap. Teka, kamusta naman ang katay nila sa number 14, ang Dyson K9? Last year lang natin narinig ang Itsumo, isang English rap song na may Japanese lyrics din. Ang nagpasikat ng kantang yan, walang iba kundi ang Cebuano rappers na sina Dice, K9, High C at Trap, otherwise known as Dice and K9. Sumikat yung kanta, automatic sisikat yung artista. Kinakanta ng mga bata sa kalye yung song. And they're one of the best-selling rap artists in the Philippines during last year. Dahil sa kantang Itsumo ng Ibig Sabihin ay Always, naging gold record ang album ni na Dice na Mobstar. Na-feature pa nga sa magpakailanman ang kanilang life story. Pero this year, tila nabawasan ang ingay na nalikha ng grupo. Now they're moving on. They have a second album coming out, the matured Dice and K9, and which is good, no? They have proven themselves that they're really a good musicians and songwriters na hindi akala nila kasi parang alam mo yung mga one-hit wonder. Mula sa dalawang grupong mahilig mag-rap, punta naman tayo sa isang dalagang magaling na sa kantahan, very generous pa pagdating sa inuman ng soft drinks. Number 13 sa lista ng mga biglang sikat na celebrity, si Nikki Hill. Hindi po siya anak ni Mark Hill at lalong-lalo na ni Eddie Hill. Pero mula nang mapanood natin last year ang kanyang commercial para sa isang brand ng soft drink, hindi na nakapagtatakang mabighani ang showbiz sa star appeal ni Nikki Hill. Unique ang commercial na ginawa niya. So that time, kailangan ng new face. Dahil sa may talent naman si Nikki Hill. May marunong kumanta pala at at the same time, may itsura. More than her commercial, ang singing voice nga raw ni Nikki ang mas napansin ng marami. Aba, nahasa kasi ang dalaga sa pagiging choir member niya. And to top it all off, honor student pa siya. Wow, ang ganda pa. Tapos nalaman pa natin na atinista pa pala itong babaeng to, na may matalino at full scholar pa. After ng commercial, naging VJ siya, naging TV host siya. Now, meron siyang recording. So, effective yung ginagawa niya. Saka nagustuhan siya ng tao. From singing to hosting to recording. Aba, mukhang di mauubusan ng soft drinks. Este ng talent itong si Nikki. Let's just wait and see. Nasa number 12 na po tayo. Aba, tayo na naman ito. Isang impersonator ni Pangulong Arroyo at isang sexy hunk na Ilonggo. Kilala niyo ba kung sino sila? Kung si Ate Glo at Christian Vasquez ang sagot nyo, correct kayo dyan. Sila ang nasa number 12 ng ating listahan. Mula nang maupo sa Malacanang si Presidente Gloria Macapagal Arroyo, nagsulputan din ang iba't ibang impersonator na gumagaya sa pagsasalita at iba pang kilos ng Pangulo. Pero isa lang daw ang natatangi sa lahat ng mga impersonator ni Pangulong Gloria. At tila may presidential seal of approval pa ang kanyang panggagaya. Yan po si Rene Fahunla, o Ate Glo for short, sa height, itsura at pananalita. Mapagkakamalan mo talagang Pangulo si Ate Glo o Rene Boy sa kanyang mga kaibigan. Unang sumikat ang impersonation niyang ito sa Live AIDS, ang taunang showcase ng mga mass comm students sa UP, kung saan graduate si Rene ng Philippine Studies. Mula sa tanghalan, tumawid si Ate Glo sa telebisyon at dito na, ganat na nalunsad ang career ng ating mahal na Pangulo. Presidential impersonator pala. Sorry! Ate Glo, I think, is the best sketch of the president. So, swak na swak siya sa timing. Novelty siya. We love politics, di ba? And then he's also intelligent. So hindi lang siya isang impersonator, he's a thinking impersonator. Pero ngayong sunod-sunod na batikos ang natatanggap ni Pangulong Arroyo, isang tanong ang bumabagabag sa sambayan ng Pilipino. Paano kayo pag wala na si Gloria? Ma-oust din kaya siya. Good question. Teka, humahabol din nga pala sa 12th slot ang lalaking takot sa kanyang papa matapos mag-shift from medicine to fine arts. Ay, sandali. Sa commercial lang po yan. O basta, kung saan siya masaya, suportanta ka. There was a time na yan ang naging second name ni Christian Vasquez.
After appearing that popular commercial, di na nagulat ang marami nang mag-showbiz na rin ang hunky model from Bacolod. Na-touch ang puso ng masa sa commercial na ginawa niya. Right project, right management, right break. When he first came to Manila, he was already booked when he was a model pa. Almost every day talaga, halos ka-work ko si Christian. And then, syempre, ang dami ng offers to, kasi meron siyang katawan. Gwapo talaga. Ang bait pa. Kahit ano pagawa mo doon. Ngayon, matapos lumabas sa ilang soap operas, maging underwear model, featured hunk ng isang sexy calendar, at leading man sa ilang sexy movies ng Seiko Films, mukhang may ibubuga pa si Suportanta Ka. O ano, di na kayo makapaghintay sa number 11, no? Well, hindi na bago sa ating programa ang pangalan niya dahil kamakailan lang, lumanding siya sa listahan natin ng mga pinaka-hot na male stars. Kaya eto na ang biglang sikat na celebrity sa numero 11. It's none other than Drew Arellano. Mula nang pasikatin siya ng commercial para sa isang shampoo, marami na ring girls at pa-girls ang na-inlove sa pare ko. Minsan din na rin sinubukan ng acting nang maging cast member siya ng popular teen series na Click at sitcom na All Together Now. Pero sa hosting talaga lumutang ang galing ni pare. Very good TV personality. Actually, I worked with him once or twice during a shoot. He's easy to work with. Alam niya na kung saan na siya nakatayo. So, hindi niya na kailangang na I'm this guy. Kumbaga, confident na siya na stable na siya. Si Drew kasi, swerte siya kasi marunong mag-Ingles, marunong mag-Tagalog. I can talk to you straight English and straight Filipino. I think that's his advantage. Well, aside from being good-looking and very articulate, social siya na masa. Yung burgis pero down to earth. It's a combination. Alam mo, Filipino viewers, they like that. Gusto nila yung mga medyo social, pero abot. Papasok na po tayo sa number 10, pero bago yan, recap muna tayo from numbers 14 to 11. Stupid Love at Isumo ang mga kantang nagpasikat sa kanila. Kaya sa number 14, it's a tie between Dyson K9 at Salbakuta. Tinawag na major discovery at It Girl at number 13, biglang sikat din si Nikki Hill. Sa number 12, we have another tie. Pasok dyan si Ate Glo, ang presidential manggagaya, at si Christian Vasquez, ang Ilonggo hunk na susuportahan nyo talaga. And finally, mornings will never be complete without your pare from Unang Hirit. That's Drew Arellano, biglang sikat sa number 11. Umpisan ulit natin ang listahan. Ito na ang number 10. Gusto niyo ba ulit ng tie? Aba, marami tayo niyan. Dahil sa ika-10 pwesto, wala pong himala ito, pero pasok ang lookalike daw ni Ate Guy na si Terry Honor. At ang Pogi Band of the Year, Hale. Ginaya si Nora. Alam mo naman yung mga followers ni Nora, pag tinularan mo ang isang superstar at hindi ka naman antipatika at maganda ka magdala, ayun, nakatulong sa kanya ng malaki. Well, sino pa nga ba ang di nakakilala kay Terry Honor? Matapos maging veterano ng mga videoke at comedy bars, nabigyan ng malaking break si Terry nang maging bahagi siya ng #1 noontime show ng bayan, ang Eat Bulaga. Mula rito, there was no turning back para sa promding tiga-Abukay, Bataan. Ang manggagaya ni Ate Guy, bonggang-bongga na day. Ang laking tulong talaga Eat Bulaga sa kanya. Number 1, he sings. Number 2, yung kanyang character paiba ng paiba. And he's really funny. Di ba? Pag medyo fan ka ni Nora, tapos nakikita mo yung idol mo na hindi naman pinagtatawanan, pero ina-idolize din niya in a way, tapos natutuwa lahat tapos nakikita mo na madami natutuwa rin sa kanya, ikaw din, as a fan na Nora Honor, natutuwa ka rin dun sa kay Terry Honor. Terry, just like Ate Glo, is another novelty. Of this time, lovable siya. Magaang. Kung si Ate Guy at ang Eat Bulaga nagpasikat kay Terry, isang kanta lang ang kinailangan upang pumaimbulog ang kasikatan ng bandang Hale. 2004 nang magsama-sama sina Champ, Omni, Sheldon at Roll para buuin ang Hale.
Pero lalong sumikat ang banda nang marinig ang kanilang hit song na The Day You Said Goodnight. Ang kantang ito ang nagpalakas sa kanilang self-titled debut album na sa ngayon ay certified double platinum na. Bukod sa mga nakamit na parangal, may isa pa raw alas ang bandang Hale. At yan ay ang bokalista nilang si Champ na tila lumilikha ng sarili niyang hukbo ng mga tagahanga. Nauna yung appeal sa tenga. Tapos nung nagustuhan sila at minahal sila ng mga nakikinig, na-encourage silang makita ko ano itsura. Nakita naman na cute naman pala si Champ, tapos mukhang mabait. They still have to prove themselves kasi they just came up with one album. Sikat sila ngayon. Ibang question na yon kung magiging successful ba sila. I think this decade is still being ruled by Parokya ni Edgar, and Ellie Buendia is making a comeback. Maaga pa para manghula, pero abangan na lang natin ang susunod na kabanata. Pero eto, di nyo na siguro mahihintay ang number 9 sa ating listahan. Nang tanungin niya ang babae sa elevator ng "Are you in heat?", tila ngumiti sa kanya ang kapalaran kaya pasok sa listahan ng mga biglang sikat si Ryan Agoncillo. Ito yung nasasalubong ko siya nung nandito pa siya sa GMA. Lagi kong sinasabi, ba't hindi ka mag-artista? Ba't hindi ka lumabas ng pelikula? Pero nung dumating na ito, mayroon na siyang pelikula. Sabi ko, nakita mo na, napatanda mo yung mga sinasabi ko sa iyo nung araw. Well, finally, nakinig nga si Ryan. After launching his career as a TV host, sumabak na rin si Ryan sa pag-arte with no less than Judy Ann Santos as his leading lady sa fantaserye na Kristala. Ngayon, introducing na siya sa isang pelikula at mukhang pagsasabayan na rin niya ang pagiging host at aktor. And did I say na siya rin ngayon ang apple of the eye ni Juday? Madali siyang makaakit ng mga manonood. Bukod sa guwaping na siya, maliwanag siya magsalita. And now he's evolving into a very good artist. He's turning into a photographer and a filmmaker. So, which is good then, like what I've said, you should keep reinventing yourself and evolving. So, si Ryan, good looks, nagko-commercial, marunong pa mag-Tagalog at magaling mag-host at matalino pa. Sa tingin ko kasi si Judy Ann is one of the superstar in our country na mahal ng masa. Kung maling ka kay Judy Ann at magustuhan ka ng fans si Judy Ann, magugustuhan ka rin. Sure ako na magugustuhan nyo rin ang ating next entry. Starting a career in physical therapy, bigla na lang siyang naging bukang bibig ng bayan nang sumali siya sa mother of all beauty pageants, ang Miss Universe. And the rest, as they say, is history. Yes, indeed. Sa number 8, nangingibabaw ang 1999 Miss Universe first runner-up na si Miriam Cambao. Ang simple at mahiyain na dalaga ang naghatid ng karangalang matagal-tagal na ring inaasam ng bayan. Di man niya nakamit ang titulo, siya pa rin daw ang Miss Universe ng taong iyon para sa mga Pilipino. Tumatak sa alaala ang pagkakadapa niya sa tanghalan. Yon at ang agad niyang pagbangon ang naglagay sa kanya sa kasaysayan ng mga patimpalak sa kagandahan. Aside from her beauty, her brains, yung the way she carried herself. After that situation, winner talaga. Dito sa Pilipinas, meron tayong milik tayo sa mga beauty queen. Hindi ko alam kung bakit. Pag beauty queen ka, wow. Parang sabik tayo sa mga beauty queen. From being a beauty title holder, pinasok din ni Miriam ang hosting. Sa unang hirit siya unang nagpakitang gilas. Then siya rin ang naging co-host ni Paolo Bediones sa Extra Extra at Extra Challenge. Nagkasama pa nga sila ni Paolo sa isang pelikula kung saan sina megastar Sharon Cuneta at Richard Gomez lang naman ang katambal nila. Pero nang makilala niya ang Italian boyfriend na si Claudio Rondinelli, lahat ng parangal at kasikatan ay kanya munang isinantabi. Ngayoy kontento na siya sa pagiging housewife. Mula sa isang beauty queen, punta naman tayo sa isang patok sa hosting. Pasok sa number 7, si Tony Gonzaga. Biglang sikat si Celestine Cruz Gonzaga bilang screaming diehard fan sa isang soft drink commercial. Nakilala ko siya kasi
from the commercial ni Piolo. Yung, I love you, Piolo. Ganyan. Just like BJ, it's a novelty, pero hindi nila alam ang pangalan niya. Ang totoo, hindi naman baguhan si Tony nang pasikatin siya ng nasabing commercial. 13 years old pa lang siya nang sumali sa Metro Pop at naging runner-up ng taong yun. Sumunod doon, nag-sign up siya sa GMA Artist Center bilang isa sa mga unang artists nito. Napasama siya sa Bubble Gang kung saan kapartner niya si Eric Fructuoso, pero short-lived lang ito. Nag-model din siya before. Ano siya, no? Very patient and very, yung perseverance niya. No? Kasi pag model ka, you go to a lot of auditions and castings. So, I think she already paid her dues as a model. Mula sa isang sikat na TV ad, mas napansin pa si Tony nang maging regular host ng long-running noontime show na Eat Bulaga. Si Tony kasi, from the start, talented na siya nung nakita ko na siya when she first appeared in TV. Nahasa ng gusto ang hosting at timing ni Tony. Lumitaw ang confidence at nakaya pang makipagsabayan sa mga mas veteranong hosts ng palabas. Maganda tapos hindi maarte. Parang kahit anong gawin mo, pwedeng gawin. Ginagaya siya ng masa, ng mga tao. At the same time, nakikita mo, nag-endorse na siya ng produkto. Hindi kukunin niya ng isang kumpanya kung hindi siya credible product endorser. Nang lumipat siya sa kabilang stasyon, naging versatile host siya sa iba't ibang entertainment at reality shows. Mula sa soft drink commercial, lipat naman tayo sa isang nagkakareer dahil sa isang detergent commercial. Pasok sa number 6 si Ako, Lagi na lang ako. Sino pa? E di si BJ Tolets Forbes. Biglang sikat ang batang si BJ dahil bida siya ng isang serye ng TV commercials na bumenta ng gusto sa masa. For the longest time, ang soap commercials is paputian lang. Biglang nagkaroon ng drama, something that tugged at the heart of the audience. And this was purely Tolits. You can see na talagang may potential yung bata dahil nakaka-relate yung mga bata sa kanya. Nakakakita ang mga masang bata sa kanya. At talented siya. BJ is very cute. The commercial is very cute, very masa. May pusong malapit sa mga Pilipino. Tsaka yung novelty ng commercial. Naging That's My Boy finalist si BJ noong 2003. Sumali rin siya sa Starstruck Kids pero maaga naman siyang na-eliminate. Matapos sumikat sa commercial, unang nag-guest si Tolets sa children's show na Art Angel. Nasundan pa ito ng marami pang TV guestings at commercials hanggang alukin siya ng Eat Bulaga na maging mainstay nito. May duda pa bang sikat na si Tolets? Another sign is meron siyang films. I think one in this film fest, yung Exodus, yung kay Bong Revilla, and then I think 2 months ago, yung kay Vic Soto, Espiritista. Sa dinami-dami ng child stars ngayon, ano ba ang factor kung bakit angat sa iba itong si BJ at sinasabing malakas ang staying power? Meron siyang natural acting ability na, alam mo maraming batang ganun, pero ito yung natural instinct ng bata lumabas, no? He's confident. He's not afraid of making mistakes and, pagtawanan ng tao. Wala siyang pakialam, which is a good trait for a kid, no? Hindi siya insecure and whatever. Alam mo nang nakita nung katulad ng mga panahon ni Nino, na bihira sa mga bata na magilas siya at yung karisma niya sa mga tao at magaling naman yung bata. Hindi mahirap turuan. Nakita mo naman hindi lamang sa Eat Bulaga kundi pati na sa commercial, mabenta siya, ano? O mga kachika, balik tayo sa paglilista ng ating pinakabiglang sikat na Pinoy celebrities. Pasok sa number 5 ang mga hinahangaan, tinitilian, at kinakikiligang young stars ng Starstruck Batch 1. Hindi may tatangging biglang sikat ang unang batch ng Starstruck. Partikular sina Mark Heras, Janeline Mercado, Rainier Castillo at Yasmin Curdy. Pero bakit nga ba sila bigla na lang sumikat ng husto?
Ang galing ng pagka-market sa kanilang GMA, ang galing ng pagka-hype sa kanilang GMA. And I've got to hand it to the people behind Starstruck. I mean, you take a nobody and you make them into a somebody like Mark Heras and Jenny Lin. Hindi katakataka na magkaroon ng impact dahil nga na-miss ng mga kabataan yung katulad ng nakita nung araw sa That's Entertainment. Kaya sabihin man, aminin man, hindi, marami nagsasabi nga parang That's Entertainment, although meron silang mga binago, no? Pero sabihin pa rin natin na talagang nanabik muli at naging mainit ang pagdating na Starstruck. Sa tingin ko, first kasi, yeah, sila yung first of this kind na reality-based na contest ngayon. Makikita mo lahat. Everybody's recognizable. Everybody is known by the masses, by everybody, even the ABC class. Dati, basta maganda o gwapo, pwede ng artista. O kaya, pag-anak ka o may kamag-anak kang artista. Dahil sa bagong pakulo ng reality-based artista search, tila nagbukas ang pinto ng showbiz para sa lahat. Naging mas exciting, naging mas challenging. So, kung nagawa nitong isang Jeneline Mercado na magpatayo ng bahay, nagkaroon ng general makeover in what? A span of 2 years? Baka si ordinaryong high school student, pwede ring mangarap at maging totoo yung pangarap niya. Phenomenal daw ang pagsikat ng Starstruck Batch 1 na tila naging katibayan na pabata na ng pabata ang big star sa telebisyon. Pero ang tanong ng iba, promising ba talaga sila o promise lang ng promise? And I was able to meet these little kids when they were starting. Alam mo na kaagad kung sino yung talagang papatok. Mark and I recently did the Haplos, yung short film flick. And he was, he was good there. And I think habang medyo nagkakaedad sila ng konti, medyo na-realize nila kung ano yung mga hindi nila dapat gawin, ano yung dapat nilang gawin. So, kumbaga gumaganda yung craft nila. One of the biggest talent search yung sinalihan nila. At may participation ang tao sa competition. Talented naman yung dalawa. No questions regarding the ability. Nagre-reinvent sila up to now. Continue nilang pinag-aaralan yung kanilang talento. Punta naman tayo sa number 4 sa ating listahan. Pero don't worry, hindi na kayo bibigyan ng extra challenge bago ko ito sabihin. Diretsahan na. Eto na, si Ethel Buba. Veterana ng iba't ibang singing contest sa telebisyon si Ethel Gabison. Pero bigla siyang sumikat nang pumatok sa masa ang natural niyang pagpapatawa at walang kieme niyang pagpapaseksi sa numero 1 reality show na Extra Challenge. Katawan niya, kung ano yung asset niya, at saka yung paano siya magpatawa at kung paano siya magsalita. She's very, very funny. Very, very sexy. And she's a very straightforward person. Hindi mo na hanapin kung ano siya eh. Yun na siya. Ethel Buba is Ethel Buba. Hindi naman sikat si Ethel. Hindi, ayan, pwede nyo gamitin yun. Hindi. I'm just kidding. Si Ethel naging sikat kasi jolog siya talaga. Hindi, totoo. Tsaka parang what you see is what you get. Maraming komedyante ang biglang sumisikat at marami rin ang biglang nalalaos. Pero ibahin nyo itong si Ethel dahil may sarili na rin siyang programa ngayon, ang talent show na Showko. Ano nga kaya ang kanyang sikreto? To me, she's genuinely hilarious. Si Ethel ang masasabi kong yan ang babaeng may X-factor. Yung may unique characteristic siya. At saka meron siyang unexplainable personality. Mamahalin mo siya dahil nakakatawa siya. Mamahalin siya ng masa dahil nakaka-relate siya sa masa. After I've seen her in Extra Challenge, sabi ko tong babaeng to, in her own right, is very strong and very strong-willed and empowered as well. She's genuinely funny. And hindi mo alam kung saan nanggagaling yung wit na yun eh. Andun na sa kanya yun eh. Kumbaga, nandun na, nasa dugo na ata niya yun. Dating child
Wonder nagbalik bilang singing sensation. Pasok sa number 3 spot ang paborito ng lahat na si Aiza Seguera. Biglang sikat si Aiza noon nang magkaroon ng regular portion sa Eat Bulaga. Minahal ng bayan ang sobrang cute, sobrang daldal, at sobrang kulit na walang kanerbiyos-nerbyos na nakikipagsabayan kina Tito Vic and Joey. Hindi man nagwagi sa Little Miss Philippines si Aiza, siya pa rin ang walang dudang pinakasikat na produkto ng contest na yon. Ano siya yung batang masigasig. At maaliw ka sa kanya kung sumagot. Hindi tipong mahihayin yung bata. At ngayon nga, magaling pang kumanta. Biglang sumikat si Aiza dahil napakaliit niya, napakatalino niya, napagaling niyang bata at yung step niyang ganon. Diba yung, ano ba yun? At saka yung achiche niya, achiche, yun. Noon. Pag sinabi mong ganon, di ba? Gagayahin lahat ng bata. Karamihan sa child stars ang biglang sikat ay bigla ring nawawala sa eksena pag lumalaki na. Pero ibang klase itong si Aiza. Pagdating ng panahon, nakapag-comeback na, biglang sumikat pa ulit. Gitara siya, kumanta siya, at ang galing niya mag-compose. Very intelligent, very talented. Galing talaga ni Aiza. Sobra. Binasag niya ang katahimikan niya nung lumabas siya with her beautiful song. I believe she's an empowered woman. Nag-reinvent siya ng sarili niya, pumunta siya sa pagkanta, naging maganda yung material ng kanta niya, at nag-focus siya sa singing career niya. Kaya bigla siyang sumikat. Isa pang singer ang nakapasok sa ating number 2 spot. Ang sinasabing susunod sa mga yapak ni Regine. Pasok sa number 2 ang singing diva na si Sarah Geronimo. Produkto ng sari-saring children's show si Sarah Asher Geronimo nung siya'y bata pa. Ilan dito ang Pen Pen de Sara Pen, ang TV, at Next. Veterana rin siya ng iba't ibang singing contests. Pero bigla siyang sumikat nang magwagi siya ng grand prize sa Star for a Night, isang singing contest hosted by no less than her idol, Asia's songbird Regine Velasquez. Ang ganda ng pagka-hype sa kanya ng Viva. Can you imagine, kinumpare siya from Regine, from Sharon, Regine, and then after Regine is the next Sarah. I can say an overnight success si Sarah. Hindi siya nawawala sa uso. Very nice, very amiable, very pretty, very talented. Meron siyang boses na ganong kataas. And it's parang wala siyang kasabay na katulad niya, no? Pero sa dinami-dami ng singing contest sa telebisyon, bakit kaya bukod tanging si Sarah ang namayagpag ng husto? Ano bang charm ang hawak niya at napamahal agad siya sa masa? Yung makabagbag damdaming tining ng kanyang boses. Number one is, I think people can relate to her. Si Sarah, parang ganun yun from rags to riches Di ba? So, ganun yung pagka-relate ng tao sa kanya. Ano naman ang mga palatandaan na she's on her way to becoming the next important singing diva? May nagsabi sa akin nga mas pinasikat pa niya yung kanta ni Celine Dion kaysa nung si Celine Dion. Umasa sa recording, platinum ang record niya, top rating ang shows, sinusundan siya kahit saan, pinaglalaban siya ng fans niya, minamob na siya, box office ang pelikula niya. Sa wakas, dumating din tayo sa ating pinakahihintay. Malalaman na natin ang pinakabiglang sikat na celebrity ayon sa ating mga panelista. Ang panel na mahilig maglista. Pero bago yon, mag-review muna tayo from the 14th to the 2nd place. Here they are. Magja-jamming sa number 14 ang magkatay na Dyson K9 and Salbakuta. Sa number 13, abangan sa sakayan ng jeep ang pretty girl na si Nikki Hill. Unlikely couple yata ang magkatay sa number 12 na sina Ate Glow at Christian Vasquez. Sa number 11, ang pare ng lahat na si Drew Arellano. Walang himala! Nagkatay nga sa number 10th spot sina Terry Honor at ang Hale. Are you in heat? Tumabi na kay Ryan Agoncillo na nasa number 9. Pasok sa number 8 ang beauty queen turned extra challenge host noon na si Miriam Kembao. May nagulat ba nung bumulaga sa number 7 si Tony Gonzaga? Siya! Lagi na lang siya.
Hindi po siya mestizo at si BJ Tolets Forbes ang nasa number 6. Dream, Believe, Survive, it's the Starstruck Batch 1 winners in number 5. Sa number 4, pasok ang sexy at funny na si Ethel Buba. Dumating din ang panahon para i-announce na si Aiza Seguera ang pumasok sa number 3. At sa number 2, ang young diva na si Sarah Geronimo. At ang nanguna, ang number 1, ang pinaka-sino. Hindi sino, kundi sino-sino. Walang iba kundi ang Sex Bomb Dancers. 4 lang ang miyembro ng Sex Bomb Dancers nung mabuo ito noong November 1999. At ang tawag pa sa kanila ay Chicken Sandwich Dancers. Dahil araw-araw silang nakikita sa Itbulaga, hindi nakagulat-gulat ang kanilang biglang pagsikat. Kasi miski yung mga bata sa kahit saang kalsada, alam yung kanta nila, alam yung steps. And when you say sex bomb, wala ka nang ipapantay eh. First kind na sing and dance group na ganun talaga yung ganun kasikat. First novelty sila. No, wala tayong nakikita dati na ganyan. Dati, solo-solo acts or wala lang choreographed dance. Pero sila, they've transformed dance, yung choreographed dance, into choreographed flirtation or choreographed sex appeal. Sa pamamahala ng Vicar dancer noon na si Joy Cancio, di nagtagal at ang 4 ay naging 6, naging 8, naging 12, hanggang umabot ng mahigit 20 na ang members. At si Rochelle Pangilinan na lang ang natitirang original sex bomb. Well, sexy sila. Yung kanilang, ow! Pero for me, yung pagsigaw nila nun sa dulong yun, is a novelty eh. Pag wala yun, tingin ko hindi kompleto. Pero, other than sexy sila, Rochelle. Yung beauty nila, yung katawan nila, at saka totoo sila. Hindi sila yung tipong, sabihin natin, mayabang, como nagugustuhan sila. Magaling yung grupo. Ngayon, ang Sex Bomb Dancers ay hindi na lang basta-basta dancers. Nag-diversify na sila sa iba-ibang larangan. May Sex Bomb singers na, artista pa sila sa kanilang long-running soap na Daisy 7. Alam mo, mas nakakalamang ang mga kababaihan pagdating na dyan sa grupo lalo ng Sex Bomb. Unang-una, kumakanta sila, sumasayaw sila, umaarte sila, tsaka magaling kumilos. At sa palagay ko naman, talaga sa mga kalalakihan, kontento na sila sa ipinakikitang kagalingan nitong grupo na ito ng Sex Bomb. Kakaiba ang Sex Bomb Dancer. May sarili silang, may X-factor lahat ng members ng X-Bomb Dancer. Nung naggawa sila ng album, ng recording, doon mo makikita kasi nag-triple platinum ang album nila. Makikita mong sikat na sila. At kakaiba ang talent ng Sex Bomb Dancer. Nakuha nila yung masa dahil sa TV exposure nila rin sa Itbulaga. So malaking tulong yon. At nag-reinvent ang Sex Bomb Dancer. Hindi lang sila sa sayaw, pati sa pagkanta at sa pag-arte. Ayan, kumpleto na ang ating listahan ng pinakabiglang sikat na celebrities ayon sa ating mga panelista. Kita-kits na lang ulit tayo. Ako po si Pia Guanyo, ang inyong katsikahan pagdating sa listahan. Sa susunod na linggo, ihanda ulit ang ballpen at papel nyo, makilista na sa aming mga pinaka